In this video, we will talk about information asymmetry sa mundo ng pag-i-invest. Maraming hindi nakakaalam nito na nag-i-invest sa crypto or kahit sa ibang asset. It's a fundamental concept in economics at sa mundo ng finance. Ito yung dahilan kung bakit kumikita ang isang investor sa pag-i-invest at majority hindi. At sa video na ito ipapaliwanag ko sa inyo yung dahilan. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ang information asymmetry ay isang fundamental concept in economics and finance kung saan sa isang transaction ng isang partido ay merong better information than the other. Sa context ng pag-i-invest, nagke-create ito ng imbalance of power na magdudulot naman sa significant advantage ng isang informed individual at challenges for less informed participant. Halimbawa, kung bibili ka ng isang second-hand na sasakyan, ang seller siguradong alam niya ang history ng sasakyan na ibinebenta niya. Habang ang buyer naman can only make assumptions, so merong imbalance in knowledge between sellers and buyers na pwedeng magresulta sa unfair deals. Sa mundo ng pag-invest, ang konsepto ay parehas lang. Ang ibang mga investors meron silang mga exclusive data, better resources, or specialized knowledge about market trends, specific assets, or upcoming events, habang ang mga average investors ay nakasanda lang sa mga publicly available information na minsan outdated pa or incomplete. So paano nakakaapekto sa mga investors ang information asymmetry? Una, nagke-create ito ng uneven playing field. Ang isang investors na merong better information ay kayang ma-anticipate ang market movements. Makakabili siya ng assets sa mas mababang halaga or makakapagbenta bago pa mag-drop ang price. At ang mga less informed investors naman, ang madalas nangyayari ay nagre-react na lang after the fact, leading to potential losses. Pangalawa, para sa mga less informed investors, mas mataas yung risk sa parte nila. Kasi kung kulang ang iyong kaalaman in the market, then most likely magdudulot ito ng poor decision making. For example, nag-invest ka sa isang project na mukhang promising pero later on, na-discover na hindi pala maganda ang pagkakamanage dito or fraudulent yung project. Pangatlo, it could amplify market manipulation. Sa mundo ng crypto na ang regulation is still evolving, ang mga insiders madalas ine-exploit yung information asymmetry to their advantage. Yung mga pump and dump schemes ang mga common example dito na ang ginagawa ng mga insiders, nagbibuild sila ng hype sa isang crypto project to attract buyers and then ibebenta nila ang kanilang mga holdings kapag nag-profit na at iiwanan ang mga uninformed investors with losses. Ang cryptocurrency market ay prone sa information asymmetry dahil sa pagiging complex nito, lack of transparency, and fast-paced nature. Common na nga dyan yung insider knowledge. Ang mga developers, early investors, and project teams, madalas sila yung may insider knowledge about a cryptocurrency roadmap, updates, or potential setbacks. Ang mga information na yan ay hindi agad sinishare sa public in a timely manner. Isa pa is yung technical complexity. Madaming mga crypto projects involved in advanced technology na nagre-require ng deep technical expertise to understand. So yung mga investors na kulang ang kaalaman sa mga ito ay lugi kumpara sa mga investors na mas nakakaunawa. At syempre, andyan din yung market sentiment manipulation, mga whales, mga kilala sa mundo ng crypto, mga individual or entities na merong mga large holdings of cryptocurrency. Social media can influence market sentiment. At ang mga individual na ito, they might have access to information na mag-aalaw sa kanila na makapag-profit from market movements, habang ang mga average investors follow misleading signals. So bibigyan ko kayo ng example nito. Insider trading, bago malist yung token, sabihin natin sa isang major exchange. Bago pa nila i-announce, merong mga investors na may connection sa project or part ng team ang nakakaalam nito. So before the listing event, bago malaman ng community, nakaposisyon na sila at kapag nag-surge na yung price ng token, walang kahirap-hirap, kumita na sila. Habang yung mga average investors nagsisimula pa lang bumili. Nangyayari din yan sa mga DeFi projects and yield farming. Ang DeFi nag-o-offer ito ng complex investment opportunities like yield farming,
At ang mga informed investors na nakakaintindi sa mechanics can earn high returns, habang ang mga uninformed participants might face risk kasi hindi sila pamilyar sa mga impermanent loss o rug pulls. Another good example is yung Bitcoin early days. Noong panahon na yon, only a small group of individual understood its potential. Yung mga early adopters na nag-mine or bumili ng Bitcoin at a low price became millionaires, while general public remained unaware of its value for years. So ito yung patunay na laging lamang ang may alam. Now, dahil nag-i-invest tayo sa crypto, we don't want to be less informed at gusto natin maagang maging informed investors. Although hindi natin makukuha yung mga insider information unless tayo ang project owner ng isang crypto project, part tayo ng team or may connection tayo sa exchange. So yung part na yon malabong makuha natin. Pero what we can do is to level up our knowledge at maging isang informed investor. At mami-minimize natin yung information asymmetry. So ang mga informed investors, they know how to analyze market trends. So kailangan updated tayo on market news. We know how to analyze charts and identify patterns. Katulad ng we can simply recognize a bullish trend in Bitcoin. By knowing that, then we can buy early. At hindi tayo matutulad sa mga less informed investors na bibili lang kapag napakataas na ng price dahil na FOMO. Also, knowledgeable investors know how to manage risk. Alam natin kung paano mag-diversify ng portfolio, kung kailan mag-exit and cut losses. We can avoid scam project as well. At dahil dito, nare-reduce natin yung significant potential losses na mahirap maiwasan para sa mga less informed investors na naka-all-in lahat sa isang shitcoin. Or yung iba pa nga, yung wala talagang alam sa nature ng pag-i-invest. Kadalasan, sila yung nabibiktima ng mga investment scheme na nag-o-offer ng guaranteed returns. Yung mga common scam na dodoblehin natin yung 1K mo, mag-send ka muna sa akin ng 1K. Yung mga ganong basic, alam na natin agad na scam yun, pero karamihan hindi. Anyway, importante din para ma-minimize natin yung information asymmetry, kailangan marunong tayo mag-do your own research. We know how to read white papers, check team credentials, analyze the tokenomics. We know how to use platforms like CoinMarketCap and Glassnode. Marunong tayong gumamit ng mga blockchain explorer like Etherscan, yung iba't ibang mga tools na ginagamit natin sa crypto. At meron akong discussion noon dito sa channel, kasama yon sa 7-hour crypto course natin. So sa mundo ng pag-i-invest, hindi pwedeng marunong lang tayo bumili at magbenta. Kasi kung ganyan lang ang alam natin, yung tipong during bull market lang tayo nandito sa crypto, then siguradong mapapabilang tayo sa mga less informed investor. Kasi sabi ko nga, cryptocurrency is a fast-paced environment. Maraming mga bagong information and narrative ang lumalabas dito at ang mga taong informed lang ang may kakayahan ma-take advantage ito. Kaya aminin man natin o hindi, ang mga taong mas kumikita dito sa pag-i-invest ay yung mas maraming alam sa crypto. And if you want to level up your game, kailangan mo magsipag pag-aralan ito. At dito sa channel, marami kayong mapupulot na valuable content about crypto. Mas madaling maintindihan kasi Tagalog. And it's free. Okay? So yun lang ang update natin for today. I hope may natutunan na naman kayo dito sa channel. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.